Sabi niya, aking lilipulin ang tao, kasama ng mga hayop na aking ginawa sa ibabaw ng lupa. Nangyari ba? Nangyari. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagparagsa siya ng baha. Nagpaulan siya ng 40 araw at 40 gabi. Walang tigil ang ulan. Ano nangyari? Patay lahat ang tao, kasama ng hayop. Magandang umaga po muli mga kapatid. Dito lang naman tayo sa isang topic. Wala tayo ibang pwedeng gawin mga kapatid, kundi ang magiging topic natin madalas ay yung kalagayan natin sa ngayon at sa hinaharap. Kung babalik tayo sa mga nagdaang panahon ng paglikha ng Diyos sa tao, napakaganda. Hindi na po bago sa inyo ang kwentong yan. Alam na po natin lahat yan. Napag-usapan lang po natin. Ngayon, nung nandun na sila sa paraiso, inilagay ng Diyos sa paraiso yung dalawang nilalang. Hindi sana sila magkaroon ng kamatayan eh. Dapat mabuhay sila nang walang hanggan doon sa paraiso na yung paraiso yun eh. Kasi bakit kamo? Ang Diyos hindi gumawa ng isang paraiso para panahanan ng mga patay o ng mga may buhay na pansamantala. Kasi ang kaharian, ang paraiso, wala silang kamatayan doon eh. Sa ikatlong langit. Natural, kung gagawa man siya ng panibagong paraiso sa ibabaw ng lupa, dapat walang hanggang buhay din yung mga maninirahan doon. Na si Eva at Adam, talagang ibinigay ng Diyos yun. Ang kaso ay nagkasala sila. Nagkasala sila eh. Dahil doon sa pagkain ng bunga ng punong kahoy, doon pumasok ang pagkakasala. Nawala yung buhay na walang hanggan na dapat ay taglay nilang dalawa. Minana naman natin ngayon mga tao magpanggang sa panahon ito. Yan po ang katotohanan yan mga kapatid. Ngayon, wala na magawa ang Diyos. Pinaalis nga sila sa paraiso. Yun na. Nung pinaalis sila sa paraiso, naging susi na yun ng pagdami ng tao. Siyempre, nagkaanak-anak na sila. Nanganak na yung mga babae. Nung nakita naman ngayon ng Diyos na dumami ng tao, yung pita ng laman, ay nakita ng Diyos yun kung paano ginagawa ng tao yung mga sari-saring uri ng kasamaan noong mga araw na yun. Ano ang sabi ng Diyos, mga kapatid? Ano ang sabi niya? Pinagsisihan ko na aking nilalang ang tao. Ang tao, gayon din ang hayop. Nagsisi ang Diyos. Basahin po natin. Panoorin po natin ang video. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop, at ang mga umuusad, at ang mga ibon sa impapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Ayan. Nagsisi ang Diyos na ginawa niya ang tao. Kaya ano ang ginawa niya? Sabi niya, aking lilipulin ang tao, kasama ng mga hayop na aking ginawa sa ibabaw ng lupa. Nangyari ba? Nangyari. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagparagsa siya ng baha. Nagpaulan siya ng 40 araw at 40 gabi. Walang tigil ang ulan. Ano nangyari? Patay lahat ang tao, kasama ng hayop. At ang natira lang yung angkan lang ni Noe.
nakasakay sila doon sa daong na inutos ng Diyos kay Noe na gawin bago dumating yung pagbaha. Nalinis lahat ang sandaigdigan pagkatapos ng baha. Linis lahat. Ngayon, bakit hindi nadamay si Noe at ang kanyang pamilya doon sa baha na yun? Dahil nung panahon na yun, si Noe lang ang nakitaan ng Diyos at ang kanyang mga anak nang may takot sa kanya, yung may pananampalataya. Walang alam-alam tao na habang sila ay nagpapakaligaya sa inutusan na ng Diyos si Noe na gumawa na ng daong. Pagkatapos na magawa ang daong, nagpaulan na ang Diyos ng 40 araw at 40 gabi. Patay lahat ng tao. Ayan, ganyan po ang istorya. Isang makatotohanang istorya o kwento na nakasulat sa mga nakasulatan. Isang kasaysayan na ibinao na sa limot ng mga panahon ng mga tao. Pero hindi nila alam na yung kasaysayan ay buhay yung magpanggal sa panahon ito. At maaaring maulit anumang oras, lalo na ngayong panahon na ito, na maunlad na ang karunungan ng tao. Namiminto po ang pagdating ng wakas. Gaano karaming taong namatay ng panahon na yan? Napakarami. Hindi mabilang dahil ng panahon na yun, marami ng tao eh. Nung dumami ang tao, nakita ng mga anak ng Diyos, sabi sa Biblia, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng tao sa lupa. Ano nangyari? Nagsimaba sila at nagsikuha ng kanilang mga napangasawa. Pero hindi maganda ang resulta. Hindi maganda ang resulta, mga kapatid. Bakit? Doon nagpasimulang dumami ang kasamaan ng tao. Kaya tinapos ng Diyos yung panahon na yun. Tinapos ng Diyos. Binigyan niya ng wakas yung tagpo na yun. Hindi maaaring magtagal pa. Kaya dumating ang wakas. Yun na yung wakas na ginawa ng Diyos, yung paglipol sa kanila sa pamamagitan ng tubig. Nung pagkatapos mamatay lahat ng tao, nagsisisi rin ng Diyos. Bakit? Naawa rin siya doon sa tao doon sa mga tao na pinatay niya sa pamamagitan ng tubig baha. Kaya nga inilagay niya yung tawag ito, yung bahaghari. Katapos ng kanyang ginawa noong panahon na yun. Nung namatay lahat ng tao, nagsisi rin ng Diyos Di ba mga kapatid? Nagsisi rin siya na kanyang pinatay ang mga tao. Hindi mabilang ng mga tao. Kaya nga inilagay niya yung bahaghari. Ang bahaghari, tanda yan na hindi na niya muling lilipulin pa ang lupa. Ayan. Kaya nandyan yan yung bahaghari. Hindi mawawala yan kasi ang Diyos din may salita niyan. Kaya nandyan nakikita natin yan. Ang sabi niya, na hindi ko na muling lilipulin ang tao. Ngayon din ng mga hayop sa babaw ng lupa. Kaya inilagay niya yung bahaghari bilang tanda ng kanyang tipan, ng kanyang pangako. Yan. Kaya nandiyan lagi ang bahaghari. Yan po ang istorya. Siyempre ang Diyos naman, pag-ibig. Pag-ibig ang Diyos, mga kapatid. Pag-ibig ang Diyos sa totoo lang. Pero nagawa niyang pumatay na hindi mabilang ng mga tao. Dahil din sa mga tao. Naganap na ang kanilang kasamaan. So, yan po mga kapatid ang ating topic sa umaga nito. Puputuloy ko ang video. Hanggang sa muli, ay abangan ninyo ang mga susunod na mga upload ko sa aking video. Hanggang dito lamang at magandang umagang muli sa ating lahat. Ingat po sa inyong mga lakad. Ingat po sa inyong mga parurungan. Sandata man kayo ng roon sa mga oras na ito. Sana ay gabayan tayo ng ating dakilang Ama. Magandang umaga po.